Saan yung dati kasi meron munang fact-finding process, no? Tapos the rules were supposed to be published. Yun yung dati. Ito mukhang nilampasan yung karaniwang fact-finding phase ng investigasyon. So what Ayan po. Welcome po muna sa aking channel. Heto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Ngayon po, sa bidyong ito ay pinasusumiti na po ng counter affidavit itong 5 na si Boying Remulla, yung kapatid niyang isa, si General Marbil, si Torre. Yan po, pinasusumiti na po sila ng counter affidavit para magpaliwanag sa ombudsman kung ano ang may papaliwanag nila. Yan po kasi ang nangyari dahil po sa mali ang mga sagot-sagot nila dyan sa Senado. Ngayon, binalingan sila ni Amy Marcos, nagkaroon pa po ng, dapat magkakaroon pa ng hearing. Pero, isinumiti na po ni Amy Marcos, Senador Amy Marcos, dyan sa ombudsman, na kahit na maraming butas na talaga ang nangyari, maraming butas po talaga na silip ang Senado dahil puro butas ang mga pinaggagawa nila sa mga paliwanag nila. Yan po ang mangyari. Kaya ito po, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, ituloy po muna natin ang video at umpisahan po natin. Yan po. tuloy natin pagbabalita, kini-question po ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Yan po. Una pa lang, nagka-question na siya. Dapat, nung una pa lang, ginawa na nilang tama para wala ng question na nangyayari. Ngayon po, puro mali at mga pagtatraidor ang ginawa nila sa pagkidnap nila kay PRRD. Ngayon, ito lang napapala nila. Ang procedure, yung pamamaraan po ng ombudsman sa pag-uutos nito sa kanya at iba pang mga opisyal na sagutin yung mga reklamong kriminal at administratibo na inihaing laban sa kanya kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po, inihain po yan ng committee ni Senador Amy Marcos sa Senado. Ipinasa na po dyan sa ombudsman. Sa dalawang magkahiwalay na kautusan kasi binigyan ng ombudsman si Justice Secretary Remulla at ang kanyang kapatid, DILG Secretary Junvic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, CIDG Chief General Nicolas Torre III at Special Envoy for Transnational Crime si Ambassador Marcos Lacanilao. Ito si Lacanilao. Yan po, sobra pagsisinungaling yan sa Senado. Talagang uminit ang ulo ni Senador Amy Marcos dyan. Grabe pong pagsisinungaling. Pinaikot-ikot sila. Talagang appointee. Tinatanong ko sino nag-appoint sa kanila. Pangalawa, representative ka ba ng Interpol? Tapos nagkaroon ng pirmahan, nakita sa document, doon nabulgar din siya. Kaya ito po, tuloy natin ang video. Binigyan po sila ng 10 araw para magsumite ng kanilang mga counter affidavit. Kasama yung mga affidavit ng kanilang mga testigo. So kine-question po ni Remulla yung decision na ito ng ombudsman na lampasan yung dati kasi meron munang fact-finding process. No, tapos the rules were supposed to be published. Yun yung dati. Ito mukhang nilampasan yung karaniwang fact-finding phase ng investigasyon. So walang fact-finding, diretso na sa kanila kaagad, ano? So tila sinantabian niya ang matagal ng mga naitatag na protocol. Naghahayag din ng pagdududa itong si Remulla sa paghahain ng reklamo ng Senate Committee on Foreign Relations. Sabi niya, a bit strange. Kinukoy ni Remulla na hindi pa nga ito committee report. Hindi daw ito committee report pala. Report lang nung chairman ng komite. Walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Hindi lang clear talaga yung procedure ng ombudsman. Anyway, we'll still answer it. Pero hindi malinaw ang procedure kasi dati, pero fact-finding yan, may rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Nako. Iyan kasi, sa unang pagkakataon pa lang,
ay mali na ang pinaggagawa ninyo na pambabastos sa batas dahil hindi ninyo ginawa ang tamang proseso na pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, humihingi kayo ng due process. Di ba due process naman ang na paimbestigahan na pinaimbestigahan kayo sa Senado, di ba? Number 1 yun. Tapos di pa nagtatapos dyan. Na yan ho, hinihingian kayo ng counter affidavit ng ombudsman, di ba? Palibasa kasi, hindi kayo makakapagpaliwanag ng maayos sa counter affidavit dahil di kayo sumunod sa batas at dinaya ninyo pa ang pagkidnap kay Tatay Digong. Di ba? Ganun lang yun. Dapat una pa lang maayos at maganda ang ginawa ninyo. Gumagawa kayo ng hakbang na kayo lang ang nasusunod. Dapat sumunod kayo sa batas. Dapat nga idinaan nyo muna sa korte yan eh. Diba? Bago ninyo sinurrender sa dahig. Mali kayo eh. Maling-mali talaga kayo. Basta dire-diretso kagad sa amin. Actually, kinisundin niya yung timing eh, Pat P. Sabi niya, Pati timing, kini-question ninyo. Dahil daw sa botuhan ngayon, eleksyon. Naku, once the election is over, that should be the end of it. In Nakakatawa aid of talaga. getting publicity daw for the election. Itong nangyari ito. Pero sa kabila pa naman ito, tiniyak naman ni Justice Secretary Remulla na susunod siya sa direktiba at magsusumit din ang kanyang counter affidavit. Nanindigan din siya. Tama. At tama. At ayon sa batas yung ginawang pag-aresto kay Duterte. Secretary? Sasagot kami. We will answer. Everything that happened was within legal bounds. Lahat naman yan according to law. Kaya, it's actually the complaint itself. Parang na-weirdan ako. Kasi unang-una, kapag ka napatunayan na mali kayo sa ombudsman at napatunayan ng ombudsman na mali ang ginawa ninyo, may karapatang parusa po yan. Yan ay sabi nga ni Peter Cayetano, makukulong si Torre, di ba? Bukod sa makukulong kayo, matatanggal kayo sa pwesto nyo. Pangalawa, yung retirement ninyo na benefits na makukuha ay masisira po yan. Yan po yun. Siyempre, pag retirement, may buwan-buwan po kayo matatanggap dyan. Di ba? Yan po yan. Wasak na wasak ang retirement ninyo dyan. Pag napatunayan, ha? Pag napatunayan lang. Hindi ko pa naman sinasabi na napatunayan yan. Masisira ang retirement ninyo dyan. Tuloy po natin. Bukod sa pagkakulong. Na-weirdohan ako. Yan. Kaso, nasa under pa ng administration ngayon eh. Talagang medyo malakas-lakas kayo ngayon. Tiyak din ng Malacanang na susunod ng mga opisyal sa utos ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, naglabas din ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga sangkot na opisyal. Pakinggan po natin ang pahayag ni Yusek Castro. Unang-una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas, kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. At tulad ni Justice Secretary Remulla, nagtataka rin itong si Yusek Castro sa napakabilis umanong aksyon ng Ombudsman sa reklamo ni Senator Amy. Yusek! Alam naman natin po kung ano po ang kapangyarihan ng Ombudsman. Sa napakabilis pong Yan po. Ngayon, may laman yung mga tinatanong ninyo eh, no? Yung sinasabi yung napakabilis. May laman po yan eh. May mga paghihinala po kayo, di ba? Unang-una, yung ombudsman na yan ay hindi po kakampi ni Tatay Digong. Independent po yan. Kaya wag ninyong paghinalaan nakakampihan ni Tatay Digong. Ngayon, sasalain po niya dahil sa independent niya, sasalain po niya yung mga pinaggagawa ninyo sa pagkidnap kay Digong. Iimbestigahan nga kayo, di ba? Ngayon, pinagpapaliwanag kayo. Ngayon, sa pagpapaliwanag ninyo, diyan makikita ang butas. Kung nagsisinungaling kayo. Siguraduhin lang na huwag kayong magsinungaling sa affidavit o counter affidavit ninyo. Yan ho, mahahanapan po kayo ng butas ng ombudsman. Na ang ombudsman ay pulis po yan.
Yan po yung mga, kumbaga yan po ang mga nagtatanggal sa mga opisyal na tiwali. Di ba? Pag-aksyon ng ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos. Ito pa to si Attorney Claire Castro na puro mga basura ang bunganga. Ganyan po yan. Naghihinala pa rin po siya na mabilis daw ang aksyon ng ombudsman. Diba kahinalang sinasabi niya na puro basura ang lumalabas? Tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. Tama Tinig lang. po ninyo. Ayan po, napanood po natin. Napakinggan po natin at napanood po natin ang video na kung saan si Boying Remulla ay umaapela, nagrereklamo na wala raw fact findings. Samantalang una pa lang dapat gumawa na sila ng maganda. Dapat gumawa na sila ng tama. At sinunod nila ang batas sa pagkidnap kay PRRD. Para pagdating sa Senado, hindi sila na-question. Tama naman yung pinagagawa nila. Pero mali pa rin dahil wala na po tayong jurisdiction diyan sa ICC. Unang-una yun po. Pinilit pa rin po nila. Ang pangalawa, pumasok po rito yung mga taga-ICC. Pumasok po. Hindi po alam ng mga taong bayan. Yun po yung patraidor na ginawa nila. Maling-mali na po yun. Doon pa lang, maki-question na sila eh. Sinabi ni Senator Amy Marcos yan sa press conference. Sinabi niya na totoo talaga ang nangyari. Nakahingi pa ng document yung mga taga-ICC. Sinong tumulong? Diba? Siyempre, yung gobyerno. Kaya eto po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.